ay tubusin sa kasalanan. At sa Kalbaryo, krus ay pasan-pasan. At ito sa iyo ang pagpapakuan. Kami ang dahilan, kaya't ika'y parurusahan, upang ang hantungan mo ay kamatayan. Poong Jesus Nazareno, patawarin mo kaming mga makasalanan dito sa mundo. Handog ang buhay mo sa lahat na katulad ko. Ikaw ang aming Diyos, Poong Jesus Nazareno. Sa mga pagsubok, kami ay gabayan, nang di na muling masadlak sa kasalanan. Patnubayan mo, ilawan ang daan, upang di mabulid sa kadiliman. Kami ang dahilan, kaya't ika'y parurusahan, upang ang hantungan mo ay kamatayan. Poong Jesus Nazareno, patawarin mo kaming mga makasalanan dito sa mundo. Handog ang buhay mo sa lahat na katulad ko. Ikaw ang aming Diyos, Poong Jesus Nazareno. Ipapangako namin sa iyo kung tapat na susundin mga pangaral mo. Walang hanggang pagmamahal iaalay namin sa iyo. Ika'y nag-iisa, Poong Jesus Nazareno. Nazareno, Poong Jesus Nazareno, patawarin mo kaming mga makasalanan dito sa mundo. Handog ang buhay mo sa lahat ng katulad ko. Ikaw ang aming Diyos, ang Diyos ng manunubos. Ika'y nag-iisa, Poong Jesus Nazareno. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, siyang gabay namit lugod, dalaga
taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong puna. Isyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Magdaang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Magdaang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Isyong loob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami,
Oratio Imperata para sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalingas sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan, ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan na Ama at na Anak at na Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kong minamahal, hilingin natin sa Ama nating makapangyarihan
na marapati niyang basbasan itong tubig na iwiwisik ngayon bilang pagunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa tubig na bukal ng buhay at tagapagdulot ng kalinisan, ang kalooban namin magkamit ng kadalisayan at na iyong buhay na ibinigay sa mga hiniling naming marapatin mong basbasan ang tubig na ito na ngayon nais naming mawisik sa aming katawan. Ipagkaloob mong sariwain ito sa aming buhay na iyong ibinigay sa amin noong kami binyagan, at ipagsanggalan nawa nito sa tanang kasamaan ang aming buong katauhan upang makadulog kami sa iyo ng may kadalisayan sa pagkakamit namin ng kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin natin lahat. Habilin ni Jesus noong siya'y lumisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa aming sumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin natin lahat. Mga alagad ko, paano makikilala tapat nilang pag-ibig? Wala nang iba pa. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin natin lahat. Habiling ni Jesus noong siya'y lumisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin natin lahat. Dalisayin nawa tayo ng makapangyarihang Diyos sa ating mga kasalanan at pakundangan sa pagdiriwang na ito ng pagpupuri at pagpapasalamat. Pagindapatin nawa niya tayo na makapakinabang sa piging niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butin sa tanan. Itinuro mo ng lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin, pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapan ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ika-7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino, sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos.
Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit, sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kaniyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag.
Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang maalagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Nasaksihan natin sa Ebanghelyo ngayon ang paglilinis ni Jesus sa templo. Ito'y tanda o senyas o simbolismo ng isang malalim na katotohanang nangyayari dito. Pero bago ko ipaliwanag, bigyan natin ng konteksto yung templo ng Jerusalem. Yung templo ay sentro ng buhay, relihiyon ng mga Hudyo. At taon-taon, ang mga Hudyo ay nagpupunta doon sa templo ng Jerusalem sapagkat naniniwala sila diyan sa templo andyan ang presensya ng Diyos. Ang templo ay merong mga bahagi. Sa pinaka-sentro ng templo, ang tinatawag na Holy of Holies. Naririyan yung arko ng tipan ng Diyos at ng Israel. At dyan sa Holy of Holies, ang makakapasok lamang ay ang punong saserdote. O kapag minsan 1 taon sa pamamagitan ng bunutan ay isa sa mga pari doon sa Jerusalem ang maaaring makapasok sa tinatawag na Holy of Holies o ang pinakabanal na lugar. Pagkatapos merong korte ang mga pari malapit dito sa Holy of Holies. At pagkatapos merong korte ang mga kalalakihan. Malayo-layo ng konti, kasunod sa korte ng mga pari.
At merong korte ang kababaihan at ang mga bata. Yung mga bata na hindi pa umaabot sa 12 taon, medyo mas malayo na doon sa Holy of Holies. At ang pinakamalayong korte ay yung korte ng mga hentil, Court of the Gentiles. At dyan sa Court of the Gentiles, naririyan yung nasaksiyan natin ngayon na pangyayari. Naririyan yung mga nagtitinda ng mga kalapati, ng mga tupa, ng mga baka. Naririyan yung nagpapalit ng pera, ng mga salapi. Sapagkat dahil sa banal ang templo, lahat ng papasok ng mga hayop doon ay kailangan dumaan sa ritual ng paglilinis bago nila may aalay doon sa templo. At yung mga salapi na galing sa labas, yung salapi ng imperyo ng Roma, sapagkat ito'y salapi ng mga hentil, ay kailangang palitan ng tinatawag nilang temple money o salapi ng templo. Kaya nagpapalitan doon. At alam natin na merong kumikita sa mga pagpapalitan na ito. Alam natin na may kumikita sa pagkakaroon ng mga pwesto doon sa lugar na iyon. At yan ang nakita ni Jesus doon sa korte ng mga hentil. Kaya si Jesus, nung makita na niya ito, ay naramdaman natin yung apoy na nanggagaling sa kanyang kalooban, sapagkat sagrado sa kanya ang templo. Yan ay bahay ng kanyang Ama. Naririyan ang presensya ng Diyos. Kaya nakita natin, nasaksiyan natin, nilinis ni Jesus itong templo. Nilinis niya ang korte ng mga hentil mula sa mga nagtitinda rito. At meron rin niyang sinasabi, kahit na hentil lamang sila, kahit na napakababa sila sa nibel ng lipunan ng mga Hudyo, ay mahalaga pa rin sila sa Diyos. Kaya itong korte na ito ay nilinis at nainsulto nga yung mga namumuno sa templo at tinanong nila si Jesus, anong otoridad ang nagbigay sa iyo para gawin niyang ginawa mo? At ang otoridad ni Jesus at yung sinagot niya ay nagbubunyag sa atin ng kahulugan ng kanyang ginawa. Sinabi niya, gibain ninyo itong templong ito at 3 araw itatayo ko. Yung mga Kristiyano sa panahon ni Juan nang sinulat na ito, matapos yung muling pagkabuhay ni Jesus, naintindihan nila itong mga salita ni Jesus. Isang bagong pagsamba itong ginagawa ni Jesus. Ang templo ngayon ng presensya ng Diyos, ng kabuuan ng presensya ng Diyos, ay na kay Kristo. At tayo sa binyag
ay naging templo na rin ng Espiritu Santo. Si Jesus ay maaari nating sambahin kahit nasaan tayo. At ang presensya ng Diyos ay hindi na lamang naroon sa templo sa Jerusalem, kundi sa templo na ng lahat ng pinananahanan ni Jesus. Sa ating kapwa, sa ating sarili. At ngayon sinasabi nga, ang ating Panginoon ay madarama natin sa kalikasan sa lahat ng dako. Kaya sagrado ang ating kapwa, sagrado tayo, sagradong kalikasan, at ito'y dapat bigyan ng pagrespeto at pagpapahalaga sa ating buhay. Sa unang pagbasa natin, binanggit, galangin mo ang iyong mga magulang dahil sila ang presensya ng Diyos sa atin, sa ating pamilya, sa ating buhay. At sinabi pa, galangin mo ang iyong kapwa, huwag kang papatay, sapagkat sila ay templo ng Diyos. Naririyan ang presensya ng Diyos, sagrado ang ating kapwa. Kaya ang simbahan natin magsasalita at magsasalita kung merong pinapatay, kung merong mga inilalaglag, magsasalita at magsasalita ang simbahan sapagkat ang tao ay pinananahanan ng presensya ng Diyos. Ang tao ay sagrado. Ang bawat isa sa atin ay templo ng Espiritu Santo. Tayo mga naniniwala sa kay Kristo. Sa ating ikalawang pagbasa, binanggit na hindi ito nakikita ng mga hindi naniniwala kay Jesus. Ang kanyang pagpako sa krus ay isang kabaliwan para sa mga hindi naniniwala. Pero para sa mga Kristiyano, nakita natin na yan ay kaligtasan natin. Ang pagpako sa ating Panginoon ay siyang nagligtas sa atin sa ating mga kasalanan. At tayong lahat ngayon sa pamamagitan ng binyag ay nakikiisa sa ating Panginoon. At tayong lahat ay templo na rin dahil sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya napakalalim nitong ginawa ni Jesus na paglilinis. At nakita nga natin ang mga namumuno ay nagalit, na insulto, at doon mismo sa paglilitis ni Jesus, isa ito sa mga akusasyon laban sa Kanya. Challenge niya, hinamon niya ang institusyon ng Hudaismo. Hinamon niya ang kanilang mga pamamaraan at pagsamba. Nilinis niya ang templo. At ginawa ni Jesus na isang pagbabago itong pananampalataya sa pamamagitan na ng pagsisentro sa Kanya. Mga kapatid, ngayon na nasa Kwaresma tayo, magandang pagnilay-nilayan rin natin. Kumusta ba
ang pakikitungo natin sa mga pinananahanan ng Diyos, sa mga sagradong pinananahanan ng Diyos, sa ating sarili, sa ating kapwa, sa mga kapwa natin na naghihirap, sa mga pangyayari sa daigdig na hindi ginagalang ang presensya ng Diyos, sa mga pangyayari sa ating kalikhasan. Kumusta ba ang ating pakikitungo? Pinahahalagahan ba natin ito sa ating mga kapwa na winawalang bahala? Kumusta ba ang pakikitungo natin sa kanila? Hilingin natin sa ating Panginoon, nawa maging sagrado ang pakikitungo natin sa lahat ng pinananahanan ng Diyos. At galangin natin ang templo ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kailingan sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ituring nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Mapagtanto nawa namin na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Matulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isa puso nawa namin ang 10 utos ng Diyos, maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya ang pagtupad namin sa mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Talikdan nawa namin ang mga gawaing mahalay, marahas at nakapipinsalan sa aming pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso. Tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo amang mapagmahal ngayon sa iyong apag kami mag-aalay, alak at tinapay, alay ng iyong bayan, buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo amang mapagmahal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa na iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib na iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan,
inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo nating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco naming Papa, ni Broderick naming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang nagkakaisang pamilya, atin ngayong dasalin ang dasal na itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan nating Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Naritong kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mainanyahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant and you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life, save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus,
Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginanap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na muna po ang lahat. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom sa koleksyon ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic at mga bagyo. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na obispo, Broderick Pabilio, na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay
sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Paalala, pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. At pagkatapos, pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pintuan ng simbahan at panatilihin natin ang physical distancing. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Hilingan natin ng dasal si San Roque sa pandemya natin ngayon. San Roque, ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon Jesucristo at inyo pong mga panalangin, Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, winisikan tayo ng tubig bilang paalaala ng tubig ng binyag na tagapagpahayag ng pagpapala. Ipinamalas ito na noong lalangin mo ang tubig na sagisag ng pambinyag na tubig. Noong ipinahintulot ang malaking baha na tumapo sa kasamaan at nagsimula sa kabutihan, at noong pinatawid sa karagatan at pinalaya sa pagkaalipin ang mga anak ni Abraham. Ipinamalas rin ang pagpapala noong bininyagan ang anak mo sa ilog Jordan at noong dumaloy ang dugo at tubig sa puso ng anak mong iniibig. Lahat ng nakikisa sa kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng binyag ay muling nabubuhay kasama niya. Sa susunod na linggo, pagninilayan natin ang pagpapahid ng langis na nagpapakilala ng pagkalukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag bilang pakikisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, hiniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo madala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nilang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
Magsitayo po lahat ng kukumpilan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang